Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay nandito po kami sa isang bahay para ayusin po ito o i-revarnish po itong sahig na ito. Dahil sa napansin po na may-ari mga boss na may mga gas-gas na po gawa nung meron po siyang alagang aso. At pangalawa, hindi po maganda ang pagkaka-finish po nito gawa ng bukol-bukol po. Ayan po. So, ang ganitong klaseng problema mga boss ay nagmula po ito nung tinapcoat ito. Maaring hindi po nalinisan ito ng husto o meron pang mga alikabok na makapa bago ito tinapcoat. Kaya ganyan po ang resulta, bukol-bukol po, ayan po. At ang pangatlong dahilan mga boss kung bakit ulitin po natin ito sa pag-varnish, gawa ng napansin po ng may-ari na hindi po siya puno o halata pa yung bitas po ng kahoy. Mula nang ginawa po ito mga boss, nasa 1 taon na po ito. Ang una po natin gawin dito mga boss ay siyempre lihain po muna natin ito ng buo para matanggal po yung mga gas-gas na yan, ayan po, at matanggal yung bukol-bukol. Kung titigan po natin ng husto ang sahig mga boss, may problema po talaga siya. Ayan po, may mga gas-gas po siya at normal lang po yan dahil siyempre nakatira na rin po dito ang may-ari. Kaya lang, masilan po ang may-ari po dito. So, kailangan nating i-revarnish. At dahil sa 1 taon na po ang varnish na ito mga boss, medyo may katigasan na po. Kaya mas minabuti po namin na lihain ng wet sanding o yung binabasa. Hindi po ito nakakatakot na gamitan po natin ng tubig mga boss. Gawa ng alalay lang po ang ating pagliha at number 240 po ang ginamit po namin dito. So hindi po siya magaspang. Ginawa po namin ang ganitong proseso sa pagliha mga boss dahil masyado pong matakaw po sa liha kapag hindi po natin basahin. Ang kailangan lang po talaga dito mga boss na marunong po tayo magliha. Baka naman masyado tayong manggigigil sa pagliha at abutin po yung kahoy sa ilalim, nara pa naman ito. Kung mag-alangan po kayo mga boss na sundin ang wet sanding, lihain nyo lang na wala pong tubig kagaya po nito. Yun nga lang, ayan po, masyadong matakaw po sa liha dahil magdikitan po ang varnish dito. At hindi lang po yan mga boss, bukod sa matakaw sa liha, maalikabok pa yung ganitong proseso. At pagkatapos nga po namin lihain mga boss, ang ginagawa na po namin ngayon ay pinupunasan na po namin ng pigang-piga na basahan. Nang sa ganun mga boss, magdikitan sa basahan ang mga dumi para maiwasan po natin na makikita yung bukol-bukol po na maliliit. Ang ganitong paraan mga boss sa pagtanggal po ng mga dumi o alikabok ay sadyang napakabisa po nito mga boss kung ikumpara po natin sa ginagamitan po natin ng walis tambo. So mas mabisa po ito. Alam niyo po kung bakit mga boss, kapag ginamitan po natin ito ng walis tambo ay magliparan po yung alikabok. At sa loob po ng 1 o 2 oras, magdapuan na naman ang mga alikabok na nagliparan. So ang akala po natin malinis na, yun pala ay hindi. Kaya nakaugalian na po talaga namin mga boss na kapag gumawa po kami ng ganitong sahig, ay pinupunasan po talaga namin. Except kung wala pa siyang varnish. Uulitin ko mga boss, hindi po namin pinupunasan ang sahig kapag wala pa po siyang varnish dahil nga magkaroon po siya ng mancha. So dahil sa ito daw po ang ginamit ng unang gumawa po nito, itong Buna na ito mga boss, ay siya na rin po ang aming gagamitin. Ito po ay Buna Classic na primer. Kumbaga, pang sealer po natin ito. Bakit ito ang gamitin po natin mga boss? Gawa ng gusto nga po ng may-ari na matakpan po yung mga bitas po ng kahoy. Yung guhit-guhit na maliliit na malalalim. So ganito lang po ang ginagawa namin. Inuuga-uga lang po namin. Ayaw ko po na haluin po ito ng stick o ng kahoy dahil magkakaroon nga po ng pagbabubbles ng gusto. So yan po mga boss ang kulay po niya. Ayan, parang gatas lang po ito. Pag natuyo po ito, clear po siya. Parang ang sarap inumin, di ba? Parang gatas lang. Ang pang-varnish na ito mga boss na para po sa sahig ay water-based po ito mga boss. Mayroon po siyang kunting amoy pero kunting-kunti lang po talaga mga boss. So dahil sa primer pa po ito mga boss at gusto po natin na kumapal po kagad, ito po ang gamitin po natin. Magandang klaseng roller po ito mga boss dahil napakanipis lang po ng kanyang buhok at hindi po siya natatanggal. Hindi po siya naghihimulmul. Pero hindi po ito ang gamitin ko mga boss para po sa ating top coat. At siyempre, gamitan din po natin ng paintbrush para po sa ating pagcutting dyan po sa mga gilid-gilid. So ngayon mga boss, umpisa na po natin yung ating pagpahid po at pag-roller dito po sa ating varnish na pangsahig, itong ating Buna. Linawin ko lang po sa inyo mga boss, ito po ay hindi po ito sponsor. Nataon lang mga boss na ito po yung binili ng may-ari. Gawa ng ito po yung ginamit ng nag-varnish dati. Marami po ang uri po ng varnish na ginagamit po para sa sahig. Marami na pong naglabasa ng mga water-based kagaya po nito mga boss. Kahit pa polyurethane na water-based mga boss, meron na po. Ang nakasanayan po kasi natin gamitin ay mga polyurethane po na yung mga mababaho. Ang problema mga boss, kawawa naman po ang mga gumagawa kagaya po natin. At minsan mga boss, hindi po kaya natin yung amoy po ng polyurethane na mga mababaho. Lalo na kung kulob na kulob po ang kwarto.
At higit sa lahat, meron na pong nakatira po dito mga boss. Kaya hindi po talaga natin pwedeng tirahin ng mga mababahong varnish na pansahig. Sa pag-varnish nga pala mga boss, pagka ganitong klaseng sahig na naraplanks po siya o tabla po siya, may technique po ito mga boss. Kailangan lang po na huwag po natin ibalagbag. At pangalawa, magdala lang po kayo ng ilang tabla lang po na kaya po ninyong dalhin na sa tansa po ninyo, hindi po abutin ng pagkatuyo. Doon po, pag dinugtungan na po natin, doon po sa unang ipinahid. At kung magdugtong na po tayo mga boss, kailangan lang din pong ikating lang po natin dito po sa pagitan ng tabla para po magkaroon po ng direksyon. Dahil kung bara-bara po yung ating pagpahid at hindi po natin alam kung saan po natin ito dudugtungan, maaaring meron po tayong hindi matamaan. So pagka ganon, pagsipat po ninyo sa sahig at meron po kayong hindi natamaan, at oras na i-retouch po niya yun na malapit na po siyang matuyo, magkaroon po ng problema dahil halata po siya kapag natuyo na. At sa pagpahid po natin mga boss ng ganitong klaseng varnish, dapat isang direksyon lang po. Huwag mong ibalagbag yung pangalawang patong mo. Yun lang po dapat lagi mga boss kapag magpahid po tayo. Basta ganitong klaseng varnish po ang ating gamitin. Ang ginawa po namin dito mga boss, dito po sa sahig na ito, ay dalawang patong po o dalawang coat po yung aming Buna Prime bago po namin lihain ito. At sa pangalawang liha mga boss, hindi na po namin ginamitan pa ng tubig dahil wala naman po siyang dumi. So pasa-pasa lang po ang ginawa po namin dito. At ito naman po yung aming ginamit po na top coat, yung kanilang Buna Mega, yung finish na lacquer. Ayan po. Pero hindi ibig sabihin mga boss na lacquer type po ito na pwede po nating haluan ng lacquer thinner. Water based pa rin po ito. At ganoon uli yung aming ginawa po dito mga boss, kunting uga lang po sa container bago po natin siya i-apply. Pero nasa sa inyo po yon, dahil sa totoo lang po, wala po kayong mabasa dito sa instruction na gamitan po natin ng stick o i-diretso po natin o ugain po natin. Pero mas pinili ko po na ugain ng kaunti bago po natin ito i-apply. Mayroon naman pong mga instruction mga boss dito po sa label po ng ating container. Kaya lang, hindi po natin maintindihan dahil iba po ang salita. Hindi po siya English, hindi po natin alam kung anong ibig sabihin. At ngayon mga boss, binubuhos na po natin ang ating pang top coat. Ang napansin ko lang po dito sa pang top coat na ito mga boss, ay medyo sticky po siya. Medyo malapot po kung ikumpara po natin sa primer. At ito naman mga boss, ang ating gagamitin po dito para po sa ating top coat. Ang tatak po nito mga boss ay RC. Ito po ay camel hair brush. Ito po ay buhok po talaga ng camel. Detrace lang po ito o 3 inches yung kaniyang lapad. Mas okay po sana kung ang nabili po ng may-ari ay 4 inches. Pero pwede na po ito mga boss. Dito sa brush na ito mga boss, ang masasabi ko po talagang napakaganda po niyang gamitin. Malambot na malambot po siya, pinong-pino. At ang resulta mga boss, para siyang naka-spray. Noon pa man mga boss, ginagamit na namin itong camel brush panghalili po pagka wala po kaming pang-spray. Kapag nagbabarnish po kami, kapag nagduduko po kami, ay camel brush po ang gamit po namin. Dito po sa kwarto na ito mga boss ay talagang saradong-sarado po ito. Dahil bago po namin ito binarnisan, ay nilock po muna namin yung mga bintana sa kwarto na ito. Kaya saradong-sarado po talaga, kulob po talaga siya. Ang order po na may mga boss na isarado ang bintana at pagkatapos namin i-varnish, isarado rin po ang pinto para hindi nila matapakan. At dito mga boss, kahit pakulog po ito, pero dahil sa mahina po yung kanyang amoy, hindi po nakakapinsala po talaga sa ating katawan. Pero ganoon pa man mga boss, mas maigi pa rin na magsuot po tayo ng mga gas mask para maprotektahan po yung ating mga baga. Kaya lang sa sobrang kulob po ng kwarto na ito mga boss ay baka mahirapan po tayong huminga po talaga kung meron po tayong suot na ganon. Siya nga pala mga boss, shout out nga pala sa inyo ngayon na nanood. Sa mga suki ko po, alam ko po na nanonood po kayo lagi. Sa mga hindi po nag-skip sa ating mga ads, maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din po, hindi lang po sa mga viewers ko, pati na rin po sa mga buzzers ko. Kumusta po kayong lahat? Marami pong salamat sa inyo at naway mag-comment po kayo dito mga boss na maayon po sana sa mga guidelines po dito po sa social media. Hindi yung basta-basta lang kayo magmura. Lahat na mura mga boss, natanggap ko na sa mga buzzers po natin. Kaya lang, ako hindi po nagagalit sa inyo. Bagkos, magpasalamat pa ako sa inyong mga boss. Dahil isa po kayo sa nakatulong po sa akin para mabili ko po mga boss kung ano po yung gusto ko pong bilhin. So ulitin ko mga boss, maraming salamat po sa inyong lahat. So mga boss, napansin po ba ninyo mga boss kung gaano po kaganda yung pinahira na po natin? Lalong-lalo na kapag matuyo na po yan, maliha po natin at may top coat po natin ng pangalawa. Hanggang dito lang po muna mga boss, naway
Para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa ating channel, naway mag-subscribe na po kayo mga boss at huwag po niyong kalimutang i-like ang video na ito at i-share. Maraming salamat po!